impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan. Kayo yun. Una ito kaysa gutom, trabaho, kalusugan, kabuhayan. Gusto nilang pahabain ang paghihirap ng Pilipino. Gusto ata nilang gumapang ang bayan sa dusa. Gaya ng paggapang ng mga buhaya sa kaban ng bayan at konstitusyon. Ginoong Pangulo, Ginang Pangulo, hindi ko inaakalang aabot sa punto ng buhay ko na ako, isang Marcos, magtatanggol ng 1987 Constitution, isang saligang batas na isinulat laban sa aming pamilya. Oh, Pero sa bakit mo nga ipinagtatanggol? Di ba? Alam mo pala eh. Alam mo pala na yung batas na yan ay isinulat laban sa iyong pamilya. At marami na rin sa mga kababayan Pilipino natin ang nagsasabi na yung 1987 Constitution, marami ng butas yan. Kaya nga dapat palitan na ang saligang batas. Dapat magkaroon na ng pagbabago mga kababayan. Yung totoong pagbabago sa sistema. Diba? Kaya nga dapat may sakatuparan na yung Chacha Economic Provision para nang sa ganon hindi napapag-iwanan ang Pilipinas. Pero yun yung mga ibang bansa mga kababayan. Kita nyo habang nagbabago ang panahon, dire-diretso din yung pag-angat nila. Samantalang ang Pilipinas nananatili pa rin ganito. Diba napapag-iwanan na. Ano po ngayon ituloy pa natin? Ay huling pagbisita ko sa libingan ng mga bayani sa puntod ng aking ama, pinaalala ako ng mga katagang nakasulat sa kanyang himlayan, Pilipino. At bilang Pilipino, bilang isang lingkod bayan, bilang isang kaisa-isang anak ni Ferdinand Marcos na may lakas ng loob na tumindig para sa ating bansa, dapat protektahan. Bobo kang gamitin mo pa yung tatay mo. Yung tatay mo hindi ganyan, ipinagkakalulu yung kamag-anak. Ikaw lang ang bukod tangi na panganay na ipinagkakalulo mo yung mga nakababata mong kapatid. Natin ang saligang batas ng Pilipinas. Nitong mga nakaraang linggo, hindi lang ako basta Pilipino, hindi lang ako basta senador, naging reporter pa at vlogger dahil walang mag-cover sa totoong nangyayari. Pero napakaraming nagko-cover up sa mga korap na politiko. Kung meron nakakaalam sa galit ng bayan pagdating sa pagpapahaba ng poder sa kapangyarihan, nasa unahan na ako ng listahan. Hindi ako makakapayag na walang maisabuhay sa mga aral ng kasaysayan. Noong naharang natin ang PI na yan, People's Initiative, noong Enero 2024, hindi naman sila tumigil. Noong 12 ng Agosto 2025, unang inihayag ni Bongbong Marcos ng ating Pangulo na hindi niya tututulan ang isang Constitutional Convention o CONCON upang ayusin umano ang mga butas sa saligang batas. Yun naman talaga. Yun naman talaga mga kababayan. Alam nyo kasi marami mga magagandang pwedeng mangyari. Halimbawa, kung hindi man maisakatuparan itong Chacha Economic Provision, itong charter change, meron pang tinatawag na CONCON mga kababayan. Ngayon kung hindi naman niya maisakatuparan, meron pang federalism. Diba? Kasi sa totoo lang mga kababayan, kaya nagkakaganito tong mga to, ayaw nilang masapawan sila sa kapangyarihan. Yun yung problema dyan. Kaya nagkakaganyan yung mga senador na yan, ayaw nilang masapawan sila sa kapangyarihan at ayaw nilang mawala sa poder ng kapangyarihan. Mga ganid nga. Diba? Mga literal na ganid ng Kongreso na sumusuporta nito. Pagsapit ng Nobyembre, nung nakaraang taon din, naghain na si Congressman Ronaldo Puno at mga miyembro ng NUP, National Unity Party, ng House Bill 5870, naglalayong magpatawag ng Constitutional Convention upang magmungkahi ng mga amyenda sa konstitusyon. Noong ika-30 ng Enero 2026, nagpahayag naman si dating Senate President Soto ng suporta sa pagtalakay ng mga amyenda sa konstitusyon matapos ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Agad itong ikinatuwa ng tropang NUP na nagsabing mahalaga ang kooperasyon ng Senado upang maisulong ang mga reforma sa saligang batas. Gayunpaman, noong ika-31 ng Enero 2026, sumagot ang Malacanang, hindi raw prioridad ang charter change o Chacha dahil nakatutok umano ang Pangulo sa mga isyong pang-ekonomiya. Isang pahayag na inilabas matapos magpahayag ng suporta si SP Soto noon sa pag-amyenda ng konstitusyon. Sa gitna ng debateng ito, naghain noong ika-7 ng Pebrero 2026 yung dating ARTA, Rabindranath Kilala, ng isang radikal na panukala, buwagin ang Senado.
Pati na- Pabor kayo doon mga kababayan. Doon sa panukala na yun, nabuwagin ng Senado. Ako, pabor ako dyan. Bakit? Siguro naman mga kababayan, may karapatan akong sabihin na hindi na ako satisfied bilang isang mamamayang Pilipino, hindi na ako natutuwa sa nangyayari sa Senado. Diba, saglip na nakakatulong sila sa pag-usad ng bansa ng Pilipinas mga kababayan, sila pa nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng pagkakawatak-watak dyan. Diba? Bigla ang sungkita ng kapangyarihan, bigla ang Senate coup, agawa ng kapangyarihan para manatili sa puder ng kapakinabangan. Yan yung malimit makita ng taong bayan eh. Kaya nga ako, noon ko pa sinasabi sa inyo na para sa akin mas mabuti na kung hindi maayos yung mga naandya dyan na inihalal ng taong bayan, hindi ko naman nilalahat yung mga senator, mas maganda pang buwagin na lang ang Senado. Diba, mas maganda pa na buwagin na lang ang Senado. Ay, Ma'am Princess Paris, mega love shoutout po Yan ang pinakamainam. Buwagin ang Senado para tapos na yung mga usapin na yan. Kasi wala din namang kwenta mga kababayan. Parang ang nangyayari lang, nagpapasahod lang ang taong bayan ng mga taong walang silbi. Diba? Anyway, tuloy pa natin. rin ang Kongreso at lahat ng lokal na sanggunian paltan ng isang National Legislative Assembly Tama. maaari umano makatipid ng hanggang 1 trilyong taon-taon. Nung nakaraang buwan, formal din hinikayat ni Congressman Puno at ng NUP ang liderato ng Kamara na simulan ng pakikipag-usap sa Senado hinggil sa charter change sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Ginamit pa nila ang pagiging bukas ni SP Soto sa constitutional amendments bilang oportunidad para sa koordinasyon ng dalawang kapulungan. Sa huli, noong 14 ng Mayo 2026, mariing itinanggi ng Malacanang ang akusasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano na sinusubukan ng palasyo pahinain ang Senado. Binigyan Kahit hindi naman kontrol ng palasyo yan, talagang ang Senado mahina talaga pagdating sa mga kaalyado nila. Diba? Paano natin nasabi? Pag si Duterte ang pinag-uusapan, mga wala kayong magawa dyan eh. Diba? Lalo na itong mga kaalyadong ito ni Sara Duterte. Mga walang magawa yan, kaya nga hindi natin pwedeng sabihin na Senado ng taong bayan yan. Senado ng mga Duterte yan, mga kababayan. Kasi kaya lang naman nangyayari lahat ng bagay na ito, kaya nila nasasabi yan, kasi nga, galit sila sa administrasyon ni PBBM. Dahil nakikita yung mga kapalpakan ng mga Duterte. At ngayon, kailangan niyang ipagtanggol ang mga Duterte, mga kababayan, kahit masaktan niya pa yung sarili niyang pamilya. Kaya nga sa totoo lang ako mga kababayan, pabor ako na dapat talaga buwagin na ang Senado. Pinakamainam, pinakamas maganda kung hindi mababago ang saligang batas mga kababayan, kung hindi maamyendahan, mas mabuti pang buwagin na lang ang Senado. Yan po ay opinyon ko bilang isang mamamayang Pilipino. Anyway, tuloy pa natin. diin ng palasyo na hindi pinag-uusapan ng Tchatcha at inulit ang pananaw ng Pangulo na hindi ang pag-amyenda ng saligang batas ang sagot sa kasalukuyang problema ng bansa. Ngunit hindi ito ang nangyayari sa labas ng palasyo. Ang NOEL at term extension ay buhay na buhay sa mga patay na patay sa kapangyarihan. Ayun nga yun eh. Kasalukuyang ika-20, ika-20 Kongreso, maraming panukalang naglalayong baguhin ang konstitusyon. Mula sa House Bill 368 ni Congressman Abante na nagsusulong ng CONCON hanggang sa resolution of both houses number 1 ni Congressman Garbin. Sinundan pa ng resolution of both houses number 2 naglalaman ng mungkahing ibaba sa 35 anyos ang minimum age requirement ng presidente at ang vice-presidente 30 ang edad. Bukod dito, Congressman Richard Gomez naghain ng resolution number 3 upang amyendahan din ang Constitution. Meron pang resolution number 4, nagmumungkahi gawing 3 taon na lamang, 3 magkakasunod na termino ang panunungkulan ng mga senador. Nariyan ang House Resolution 460 ni na Congressman Oreta, Congressman Remulla, Congressman Dasa at iba pa na bibigyan linaw daw ang kahulugan ng forthwith sa impeachment. At mula noong Abril, habang hinihikayat ng mga congressman na bumoto sa impeachment, malakas ang ugong ng NOEL sa 2028. Sila naman na nagpakalat yan mga kababayan. Saan nyo ba malimit mapanood yan at makita yan? Di ba doon sa mga vlogger ni Sara? Doon sa mga DD shit, na wala daw election sa 2028 mga kababayan. Masyado silang takot na takot. Kaya ipinakalat nila yung balitang yan kahit wala naman silang sapat na patunay na mayroon ngang ganyan na mangyayari.
Alam niyo, sa totoo lang, tama yung sinabi ni Senator Rapi Tulfo. Talagang hawsyaw etong ginawang ito ni Senator Amy Marcos, yung video ni Senator Amy Marcos, hawsyaw. Ibig sabihin, fake news mga kababayan. Di ba? Tuloy pa natin. Lumutang na rin ang mga detalye. Magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din, 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang Pangulo, hanggang 2031 na raw. Kung may eleksyon man sa 2028, sa lokal na lang. Oh. Kaya, Visayas o Mindanao ka man, suportado ng iglesia o hindi, walang problema dahil walang eleksyon. Kaya ang tayo tanong ngayon, ayaw ba talaga ng palasyo sa Tsaka tingnan nyo mga kababayan, yung sinasabi niya, binabasa niya pa. Chacha o kunwari lang? O talaga bang wala ng respeto sa Pangulo? Bukod kay Lito Banayo, napakarami kong sources patungkol sa mga meeting na naganap para sa isinusulong na Constituent Assembly o CONAS. Mga kalipunan ng mga politikong hindi nananalo sa mga matataas na posisyon, inaambisyon nila. Kung hindi kayang manalo sa boto, baguhin na lang ang konstitusyon. Noon pa man, hindi ako naging hadlang sa pagbabago, kumpara lamang sa ekonomiya at ikagiginhawa ng buhay ng Pilipino. Pero magagaling ang mga buwaya, tahimik na gumagapang upang malamon pati ang konstitusyon. Kung nagsisinungaling ang mga nagsumbong sa akin, kung sasabihin kasinungalingan ang sinabi ko ngayon at ang pinalabas, hinihikayat ko ang mga senador ngayon sa ating bulwagan. Ipangako natin sa taong bayan na may eleksyon sa 2028 mula sa presidential hanggang sa lokal. At Halatang kinakabahan si Amy Marcos, no? Na baka hindi makatakbo si Sara Duterte at hindi maging presidente. Kasi syempre mga kababayan, may mga pakinabang yung mga yan eh. Pagdating ng pagkakataon na halimbawa naging presidente si Sara. Diba? Napakalaki na magiging kapakinabangan ni na Amy Marcos, lalo na kung totoo yung aligasyon na tumatanggap din siya ng pera galing po sa Pogo mga kababayan. Diba? Napakalaki ng maibabalik kay Senator Amy Marcos. Kaya siguro nagkakaganyan yan, allegedly mga kababayan, dahil nga dun sa kumakalat na balita na itong si Senator Amy Marcos allegedly ay may mga Pogo hub. Allegedly at tumatanggap ng pera sa Pogo. Kaso nga lang yung mga Pogo mga kababayan, di ba pinasara ni PBBM. Kaya kung titingnan natin siguro, ito yung mga dahilan kaya pinipersonal niya si Presidente, kaya pati yung anak at yung asawa idinadamay sa issue mga kababayan. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Madam President, magiging masaya akong mapatunayan na mali ako dahil ibig sabihin nun, mananalo ang tama. In the interest of time and that this chamber may proceed with its scheduled legislative business, I will not entertain any interpellations at this juncture and would ayaw niyang tumanggap ng interpellation mga kababayan. Pagkatapos niya magsiwalat ng kung ano-ano na mga ka-fake newsan dyan sa Senado, ayaw niyan tumanggap ng interpellation. Diba? Galawang Sara Duterte nga. Baba na tapos ayaw tumanggap ng tanong. Ng interview mga kababayan, ayaw sumagot ng interview. Ito namang si Amy Marcos, nagsalita ng kung ano-ano, ayaw tumanggap naman ng interpellation, ayaw niya mag-entertain. Diba? Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang ang pinakapangit sa ginawa niyang ito, yung gibain niya. Etong si Mayor Vico Soto at idamay nila, isama nila doon sa walang kakwenta-kwentang fake news na video nila. Biruin nyo, nananahimik yung tao, idadamay. Ano naman kinalaman ni Mayor Vico Soto dyan sa problema mo, Senator Amy Marcos? Kung lumabas na fake news peddler kayo at mga invento at gawa-gawa yung scripted yung mga drama nyo sa Senado, hindi problema ni Mayor Vico Soto yan. Kaya nga nakakapagtaka bakit maaga pa lang, ginigiba na po agad nila etong si Mayor Vico Soto. Kaya nga kung titingnan po natin, ano ba yung sabi ni Sir Ronald Llamas? Why I miss CONAS expose is fake. Her stupid inclusion of Mayor Vico Soto. Ang tinutinunang bata, dinadamay nila. Huwag tayo pabudol. Nililihis lang nila ang public attention palayo sa impeachment trial ni Sara. Bumababa kasi ang numbers niya. O ayan o. Diba mga kababayan? Kasi sa totoo lang napakatinupo ni Mayor Vico Soto. Kita nyo naman kung ano nangyari sa Pasig. Diba? Pinaganda niya. Inayos niya ang sistema ng Pasig. Tapos hanggat maaga pa, 'pa, 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 '
At saka ang pinakamatindi dito mga kababayan, bakit parang ang dating gusto nilang patayin yung issue ng impeachment ni Sara at palitan, tabunan ng ibang issue, etong issue ng CONAS mga kababayan, etong issue ng charter change. Ang pinapabangon nila ngayon. Kita nyo, napapag-usapan pa ba yung impeachment ni Sara dyan sa Senado? Hindi na. Kasi nga, tinatabunan nila ng kung ano-anong issue. Kaya nga sa totoo lang, kung sakali mangyari man ito, na bumaba ng 35, ang pwedeng tumakbo sa pagka-president, lagi ko talaga mga kababayang i-call out si Mayor Vico Soto na tumakbo at labanan itong mga Duterte. Para mahimasmasa naman itong mga Duterte na ito. Kasi sa totoo lang, kung may karapat dapat man na maging presidente someday, walang iba yon kung hindi si Mayor Vico Soto din. Kasi kita naman talaga natin kung paano siya magtrabaho bilang isang mayor. At ako naniniwala ako na magagawa niya yan sa buong Pilipinas. Ano po mga kababayan? Kaya siguro ganun na lamang katindi yung paggiba sa kredibilidad ni Mayor Vico Soto mga kababayan at pilit isinasama sa mga ganitong klase ng usapin.